Good news mga kababayan, ibablock ni Franz Castro at party list Congresswoman Franz Castro yung ayuda fund ni Inday. Bakit naman na yan, Mr. Maravillas? Sinabi mo good news. Di ba good news? Kasi baka magkasama sa malulun. Di ba? So tama lang yun, mga kababayan. Hindi man niya may paliwanag. Dapat nga piso na lang. Huwag na bigyan ng budget si Inday. Kasi hindi man niya nagamit sa tama. Proven po, dinisalaw ng COA, 73 million pesos ang dinisalaw. Sabi ng dating commissioner na si Heidi Mendoza, seryoso niya yan. So ito yung latest ngayon mga kababayan. Di pwede yan, madam. Castro to block BP Duterte's request for separate ayuda fund. Tapos, so kung wala ng pondo si Inday, I think dapat pag-isipan na niya kung dapat pa ba siya na mag-stay as Vice President. Tatanggalan na siya ng mga pondo. Yung pang-ayuda man lang niya, Mr. Maravillas. Pag napano sa kanya yung ating mga congressmen, baka matuluyan na piso na lang ang ibigay na budget para sa Office of the Vice President na tingin natin deserve. Pati nga po si dating Senador Dick Gordon po, siyak na siyak po sa naging pag-ugali ni Inday. Sabi ni Dick Gordon po sa interview ni Christian Isguera, very insulting niya, very arrogant si Inday. Para niyang wala siyang natutunan niya sa law. Sa law school niya, wala siyang natutunan. Yan po. It shows na wala siyang natutunan sa law school. Dick Gordon on Sara Duterte attitude. Very arrogant. Yan o. Very insulting, very arrogant niya. So tama lang mga kababayan na i-block ng Congress yung kanyang ayuda fund. Ito yung sinasabi natin, duplication lang po. Dati nang ginagawa ng DOLE, dati nang ginagawa ng DSWD. Ano yung rason? Bakit kailangan niya na i-duplicate yung mga serbisyo na dati nang ginagawa ng gobyerno? At may proper agencies na dapat gumagawa ng ganon. So napakalinaw na yung pundong yon mga kababayan, pang-politika niya. So sabi dyan, citing the dubious track record, ibig sabihin ng dubious, dudable. Dudable siminit. Dudable siminit pusit. Makaduda na mga galawan. Dubious track record. Sabi po ni party list Representative Franz Castro, citing dubious track record of Vice President Sara Duterte, ACT Teachers Party List Franz Castro vowed to oppose the Office of the Vice President President's request for a separate budget for social aid under the proposed 6.3 trillion outlay for 2025. So, padilim ng padilim, mga kababayan, ang future ni Inday sa politika. May dubious record siya. Track record, dubious, dudable. Kaya siya, galit agad. Defense mechanism po yon, yung mga ganyan na mga pag-ugali. Galit agad. Akala niya sa pag-galit-galitan niya, pambubuli niya, pagiging arrogante niya, aatrasan siya ng Congress. Matatapang yan ang mga congressmen. Baka siya yung ma-impeach, mga kababayan. Pinag-uusapan na. Kasi impeachable offense po. Ang ginawa ni Inday sa 73 million. Parte sa 125 million yang confidential fund. Kaya sabi po ni Castro, given the previous misuse niya of confidential funds, we must ensure that public funds are allocated and utilized properly.
Hindi natin pwedeng payagan na maglaan ng hiwalay na budget para sa social service sa isang opisina na may kaduda-dudang track record. Ibig sabihin po, si Inday talaga, hindi po pwedeng pagkatiwalaan pagdating sa kwarta. May dubious track record siya, mga kababayan. At pag tinanong, galit. Nasanay siya na hindi tinatanong, mga kababayan sa Davao. Kaya uminit yung ulo. Sabi po ni Franz Castro, the COA's findings are clear. Kung hindi kayang i-manage ng tama ang 73 million pesos na confidential funds, paano natin pagkakatiwalaan ng mas malaking halaga? This is about protecting taxpayers' money from potential misuse. Paliwanag, mga kababayan, ni Castro. Castro noted that Duterte, which observers describe as bossy and uncooperative during the OBP budget hearing last August 27, failed to provide adequate explanation on how taxpayers' money was spent. We asked, and the Vice President could not give clear answers niya. Sinimot niya ang confi funds. Sinimot. Inubos po, mga kababayan, in just 11 days, kamangha-mangha kung paano niya hinigop. O, di ba, mga kababayan? So, sinimot niya ang confi funds, pero ayaw niyang i-explain kung paano ginamit. How can we, as lawmakers, justify giving her more funds when she cannot even account for the money she has already spent? Again, this is not about politicizing. Ito ay tungkol sa pagprotekta ng pinaghirapan, pinagtrabahuhan at pinagpawisang pera ng bawat Pilipino. Tama po. Kaya sabi niya, the budget for social services should be channeled directly sa DSWD instead of being allocated separately sa Office of the Vice President. Ang DSWD has the mandate and expertise to handle social services. By funneling the budget to the DSWD, we can ensure that the funds are used properly and reach those who need them most. So, tama po. Ito yung gusto natin na mangyari. Tanggalan dapat ng, I think mga more than 1 billion yata. Yung allocation niya sa ganon. Ibalik na lang sa dating budget. Yung level ng budget ni Leni Robredo. Yun ang tama. Sabi mo niya, Mr. Maravillas. Piso budget na lang. Baka magamit pa ni Inday sa politika. Sabihin, inaapi siya. Di ba? Magamit sa propaganda ng mga taga-nausog. So ito, this is justified, mga kababayan, na tanggalin lahat yung mga duplications. Trabaho yun ng DSWD, malinaw. Pagbigay ng mga ayuda, yung burial assistance, medicines, yung tungkol sa magnegosyo taday, kinopya lang niya yun sa dole. So, ibalik sa dole, mga kababayan, yung pundo. Hindi mo man mapagkatiwalaan si Inday pagdating sa kwarta. May track record siya. Dubious track record. Kaduda-duda. Sinimot nga niya. In just 11 days, ubos. Matindi po. Parang naghigop lang ng sabaw, mga kababayan, si Inday. So sabi niya, she suggested that the OBP, like senators and congressmen and local government unit officials, receive allocations through DSWD should they have specific initiatives that they wish to pursue. This approach not only promotes transparency and accountability but also ensures that the funds are managed by an agency specifically trained and equipped to handle social welfare programs. As lawmakers, we are simply fulfilling our duty
It is our responsibility to scrutinize our public funds are spent. We owe it to the Filipino people to ensure that their money is used wisely, transparently, and for their benefit, not to enrich those in power. So tama po ito na sinasabi ni Franz Castro. O ngayon, doon tayo kay Dick Gordon. Sabi ni Dick Gordon, wala niyang natutunan si Inday sa law school. Very insulting, very arrogant. Ito pa, mga kababayan, yung interview ni Christian Esguerra sa kanyang podcast. Pakinggan po natin. Regarding the attitude of the Vice President doon po sa House Congressional Budget hearing. What do you think of that? Sa tingin ko that was most unfortunate. It shows wala siya natutuhan sa law school, yung separation of powers. It shows na may tinatago siya, ayaw niyang pakita yung kung saan ginastos, yung transparency, which is very basic. Pangatlo, it shows that wala siya talagang respeto sa mga congressmen and to her office. Can you imagine now, di ba dyan na-realize na magpipresent ng budget niya ay si Congresswoman chairperson, no? Kimbo, no? At kung wala siyang sagot doon, wala rin isasagot si Congresswoman Kimbo, and the possibility that her budget would not be approved and she will get a 1 peso budget, well, that's what happened. But she doesn't care. I think so she's playing a bigger game wala siyang of budget, mga kababayan. political, exploitation. Parang pinapalabas siya na martir siya, nag-iisa siya, nilalabanan niya ito mga to, but she went about it the wrong way. Her attitude was very insulting, very arrogant, para bang exempted siya that she's above the law, that all other people in the government, they will do the job to respect the power of the purse by Congress to make sure that the money that is being given to all the departments can be explained. Siya, exempted siya. And so that's a very bad show. It shows that she doesn't really care for the rule of law. She doesn't use her knowledge of the law. She's a lawyer. And it's a bad show entirely. Sabi ko sa inyo, yung pangarap ng mga Duterte na si Inday po ay manalo sa 2028 election, nasabi ni Panelo, kukumbinsihin niya si Digong to run as Vice President ni Inday sa 2028. Patatakbuhin yung dalawa, mga kababayan. Malabo na, mga kababayan, kasi baka dahil sa issue dito sa confidential funds, ma-impeach si Inday ng Congress at ma-convict ng Senado. Nasabi nga natin kanina, yung mga senador, papayag ba yung mga senador na sa 2028 si Inday yung manalo? Yung mga senador, karamihan dyan, may ambisyon din na magpresidente at vice-presidente. So malabo po yung pangarap ni Panelo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye, God bless.